Kumusta mga brad? Ngayon nga pong 2026, isa din sa mga motor na hinihintay nila ay ito, ang Honda ADV 160 Road Sync. Sa totoo lang mga brad, wala naman talagang gaanong binago dito sa motor na ito. Maliban lang sa kanyang Road Sync or Smart Connect at saka yung butas sa may gilid ng fairings niya. Buti pa yung PCX 160 nagbago yung itsura. Pero dahil siya nga po ay isang Honda, marami pa rin mga tao ang naghihintay sa kanya. Excited na daw sila hanggang sa malaman nila na tumaas na pala yung presyo niya. Aray ko. Pero syempre, bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang napadpad dito sa aking walang kwentang channel, huwag ka na mag-subscribe. So, yun na nga. Ito nga po ang latest model ng Honda ADV 160, ang kanilang Road Sync. Marami nga pong nagtatanong kung kailan ba lalabas sa Pilipinas etong motor na ito. Gustong gusto na kasi nilang bumili. Ayaw nila yung nandito sa Pilipinas kasi gusto nila yung bagong parating, yung nandoon pa sa Indonesia. Na para sa akin wala namang pinagkaiba. Paras lang yung makina niya. Paras lang din yung itsura nila. Sa Road Sync lang yung pinagkaiba. Na panigurado hindi rin naman magagamit ng karamihan. Sabi pa nga ng iba, Smart Connect na wala naman talagang connect. Pero syempre dahil yun nga po yung gusto nyo, bahala kayo sa buhay nyo. Kaya dahil dyan, usapan na lamang natin kung ano ba meron sa motor na ito at kung gaano nga ba talaga siya kaganda. So ito nga po ang Honda ADV 160 or yung Road Sync version na mayroong 156.9 cubic centimeter engine displacement, 4-stroke single cylinder, single overhead cam with 4 valves, naka-program fuel injected at ito po ay naka-liquid cooled. Ang kanyang operation ratio 12.0:1. Pagdating naman po sa kanyang power, ito po ay merong 15.8 horsepower at 8,500 RPM, 14.7 Nm of torque at 6,500 RPM. Ang kanyang tangke ay kayang karga ng 8.1 liters fuel tank capacity na kumukonsumo naman po ng 45 kilometers per liter. So parang nga po sa isang ADV na 160cc, hindi na rin masama. Ang sukat ng kanyang gulong 110/80/14 sa harap at 130/80/30 naman sa likuran. Pagdating naman po sa kanyang braking system, ito po ay naka-disc brake sa harap at disc brake din po sa likuran. May variant na naka-ABS, may variant din po na naka-CBS or combi brake system lang. At yung pinaka-premium nga po ay yung naka-Road Sync. Yun yung naka-ABS tapos may Road Sync. Ang kanyang seat height ay mitaas na 780mm at 165mm naman ang kanyang ground clearance. At ang motor na ito ay may kabuuang bigat na 134 kg. So parang nga po sa isang 160cc na ADV, sakto lang yung bigat niya. Maapunta naman po tayo sa iba pa niyang mga features. So ang ilaw nga po sa motor na ito, naka full LED na po. Na kung titignan nga po natin, wala naman talagang nagbago sa kanya. Ganun pa rin yung itsura niya. Kaya hindi ko magets kung ba't baliw na baliw yung iba. Ang kanyang gauge panel, ito po ay bago na, naka TFT display na siya. As usual, ito po ay naka smart key, naka-keyless po siya. Meron siyang HSTC or Honda Selectable Torque Control or parang TCS nga po, traction control system. At yung kanya nga pong Road Sync na i-connect mo yung smartphone mo doon sa motor mo. Parang katulad doon sa Yamaha yung kanilang Y-Connect. Ganon nga po yung function niya or function nila. Kaya function kayong dalawa. Pero syempre hindi po mawala sa motor na ito ang kanyang USB charging port. Na para kahit saan ka nga po magpunta, hindi ka na mangangamba na baka malubat yung cellphone mo kasi nga manonood ka pa ng Pornhub. Pero dito, para ka ding nanood ng Pornhub. Sapagkat nandito na nga po tayo sa exciting na part, ang kanyang mga suspension. So sa harapang bahagi nga po, ito ay ginamitan ng telescopic fork. At sa likuran naman, ito po ay gumagamit ng dual shock absorber na may subtank. Na ayon nga po sa mga taong nakagamit sa motor na ito, maganda ang bounce. Panigurado. Wala na namang nalungkot. At dahil wala nga pong nalungkot, alamin na po natin kung present nga ba sa motor na ito yung tatlong pinaka-importanting features. So, una na nga po dito, ang kanyang lagayan ng istalyon at good news mga brad. Meron siyang ganun. Meron siyang lagayan ng istalyon. Kaso lang, wala po siyang sabitan ng pulutan. At oras na nga po para sa ating Red Horse check ang pinaka-importanting feature sa isang motor. At ayon nga po sa aking masusing pag-aanalisa, ang motor na ito ay kayang magkarga ng isang kahong Red Horse at kasya pa isang kahon sa kanyang underseat compartment. So therefore ang motor na ito ay recommended.
Sa kanya po, wala pang eksaktong petsa yung pagdating niya or yung paglapag niya. Pero isa lang naman yung sigurado dyan, darating at darating yan. Ang magiging tanong na lang doon kung may pambili ka or kung bibili ka ba. Kasi kung wala, marami na tayo. So hanggang dito na lang muna mga brad, kung may gusto kang sabihin or gustong idagdag doon sa mga sinabi ko, mag-comment ka na lang sa baba. Okay, bye.